Tandaan nyo yun kasi may kinalaman doon yung ibig sabihin ng born again, kung sino si Nicodemus. So, sabi niya, meron kayong miracles. Proof yan of origin and authority of the teacher. Kaya naniniwala kami, galing kayo sa Diyos. Proof of truthfulness of the teaching. Kasi pwedeng marami magturo, pero hindi lahat na nagtuturo, pwedeng i-back up ng miracle ang kanyang authority. So, naniniwala kami sa inyo, no questions asked. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again or born from above. Malibang ipanganak na muli mula sa itaas ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So to be born again, to be born from above, means to be born from another dimension. A higher dimension is to see the kingdom of God. To experience the reign, the rule of God within. Ang kingdom ng God, ipinaliwanag ni Jesus, wala sa labas, nasa loob. Luke 17:21, sabi niya, the kingdom of God is in you. So yung kingdom of God na nasa atin ay hindi yun mabubuhay, hindi yun mabibigyan ng buhay, hindi yun mararanasan kung hindi ipapanganak na muli o ipapanganak mula sa kaitaasan. So the kingdom of God is inside you, means in your heart and in your mind. That is where the kingdom of God is. Wala yan sa mga templong bato, wala yan sa mga bundok, wala yan sa mga lugar-lugar, wala sa mga ulap. Sabi ni Jesus, the kingdom of God is in you. And you will never see this. You will never experience it unless you're born again. Unless you are born from above. To see the kingdom of God, kailangan mo nang may mangyaring supernatural change. To be reborn, that leads to seeing. To be reborn is to see. Paano mo ngayon malalaman kung sino na totoong born again? Kasi lahat nagkiklaim, nung ganong July 4, 1975, na born again ako. Tinaas ko yung kamay ko, na born again ako. Ano ngayon ang patunay para malaman nating totoo? Kasi sabi, kailangan may patunay. Balik muna tayo sa usapan nung dalawa. John 3:4. Paano maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa karihan ng Diyos. No one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. And the Spirit may also be translated as wind. In other words, no one can see the kingdom of God unless one is born in a spiritual way. Si Nicodemus, ang tinutukoy niya is born in a physical way. Kaya sabi niya, paano papasok uli sa sinapupunan ng isang ina ang matanda na? Ang tinutukoy ni Nicodemus is a physical rebirth. Sabi ni Jesus, hindi physical rebirth ang pinag-uusapan, spiritual rebirth. A kind of birth that is above us, beyond us, transcendent. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, sabi ni Jesus. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag ka magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli or mula sa itaas. Kailangan kayo lahat maging mga bagong nilalang. Just being as you are, you cannot enter the kingdom of God. You cannot see the kingdom of God. Anong kailangan? Maging bagong nilalang. You should be new beings, new creations. May ignore ang kahulugan nito eh. Akala lang natin yung basta symbolic lang. Pero may tinutukoy talagang bagong nilalang. Kailangan mayroong maging bago. At bagong nilalang na mayroong new mind and heart. New thought and feelings. Siyempre, mind is thought, heart is feelings. New thought and feelings, meaning a new dimension, a new energy, a new wave, a new frequency, if you want to understand the new creation in quantum physics terms. A new spirit. And let us be clear about this. The mind is not a thought factory. The mind is a thought receiver and transmitter.
Hindi ka umiimbento ng mga thoughts in your mind. Ang mind ay tumatanggap ng thoughts from the Spirit. Kaya pag nagkaroon ka ng bagong mind, bagong pagkatao, napapalitan yung receiver. Nakakatanggap ka ng mga frequencies na dating hindi mo natatanggap. Kaya yung tunay na naboborn again, may mga naiintindihan yun na dati hindi niya kaya maintindihan. At yung hindi tunay na naborn again, meron siyang hindi maiintindihan dahil hindi naman nabago ang kanyang mind, ang kanyang frequency, ang kanyang capacity to receive thought from the universe, from God Himself. Di ba? Kung minsan isip kayo ng isip ng solusyon sa isang problema, kung ano-anong ginagawa nyo, kaisip, di nyo maisip. Tapos, mamaya, nagkakape lang kayo, o naliligo, biglang sumulpot sa utak nyo yung solusyon. Hindi nyo naman inisip. Kasi ang tunay na kaisipan ay ipinagkakaloob. Ito ay natatanggap. At ang isip natin ay tagatanggap, hindi taga-isip. Kaya yung isip mo dapat bukas para tumanggap. At pag naborn again ka, bumubukas yung isip na yon para tanggapin ang mga mensaheng dati hindi mo kayang tanggapin o maunawaan. Kaya pag tunay na naborn again na isang tao, tunay na ipinganak mula sa kaitaasan, may mga iba siyang maiintindihang mga spiritual things and teachings na dating hindi niya kaya maunawaan. John 3:8, umiihip ang hangin ng spirit kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Nararamdaman mo pero hindi mo nakikita. Hindi mo alam kung saan nanggaling, kung saan pupunta. Basta alam mo lang, nandyan. So huwag nang pakaisip-isipin. Dahil sabi na ni Jesus, hindi yan kaya maintindihan. No one has ever gone to heaven and returned, but the Son of Man who lives in heaven has come down from heaven. Ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, pinag-uusapan dito yung pagiging born again, at ngayon ay buhay na walang hanggan at pagsampalataya, paniniwala. Jesus is eternal and spiritual life. Ang sino man daw ang mananampalataya kay Jesus ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Eternal life is given to those who are born again, who are born from above. And again, let me redefine. Hindi lang kung nagtaas kayo ng kamay o yumuko o umusal ng dasal na born again na. Akala ng iba ganun eh. Well, it can happen kung ginawa nila yon. Pero kung hindi kasama yung tunay na pagbubukas ng loob sa katuruan ni Jesus, parang seremonya lang yun nangyari at ritual. Hindi naman talaga nagkaroon ng tunay na rebirth. But eternal life is given to those who are really born again from above, meaning who believe in Jesus. Kinakalibrate na natin ang ibig sabihin ng faith, ha? Di ba? Faith saves. And what is that? Faith in Jesus. Hindi basta faith. Kailangan faith in Jesus. Eternal life is given to those who believe in Jesus' message through and enough as to change one's mind about God and the Jewish law that Jesus came to destroy, update, and reinterpret. Now, the plot thickens. Di ba kailangan magkaroon ka ng change of mind? Anong object ng change of mind mo? The law. Bakit sinasabi natin that ang pagiging born again is to be born again from the law to grace? Kasi ang kausap ni Jesus was a Pharisee, a leader of the Jewish people who were under the law. Ang orientation ng kausap niya, si Nicodemus, hindi naman tayo original na kausap si Nicodemus. Kaya pag sinabi niya kay Nicodemus, you must be born again, sasabihin ni Nicodemus, well, I'm a Jew. Into what should I be born again? At sasabihin ni Jesus, into grace, into love. Kailangang ipanganak ka muli mula sa pagkakatali at pagkakaalipin nyo sa inyong mga laws para makalaya ka by God's love expressed through me, kumbaga sinasabi ni Jesus, kailangan magbago ang isip mo. Kailangan kang ipanganak na muli, kailangan kang magbagong loob, kailangan kang maghunos dili. At ano ang pagbabaguhan ko ng loob? Ano ang paghuhunusan ko ng dili? Ano ang pagpapalitan ko ng iniisip? The law. I came to set you free from the law.
Ang magpapalaya sa inyo ay yung paniniwala that you will be freed from the law by God's love, not by your technical obedience to the law. Pag naintindihan mo yan at tinanggap mo, na ang magliligtas sa iyo mula sa iyong mga kasalanan, sa kaparusahan ng kasalanan, hindi ang pagsunod mo sa law, kundi ang pag-ibig ng Diyos na iniaalok ng walang bayad at libre. Pag naintindihan mo, tinanggap mo yan, maboborn again ka. Ibig sabihin, mababagong isip mo. Saan? Magbabago from the law to grace. From legalism to love. Mababago mula sa takot to peace. Magkakaroon ka ng paghahari ng Diyos. Kasi dahil hindi ka natakot sa law, hindi ka na under the law, tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos, ang maghahari na sa iyo ngayon ay kapayapaan, katahimikan. Kaya makikita mo ang kingdom of God. The kingship of God. The rule of God. Which should be characterized by peace and rest and love. So pag tunay mong tinanggap si Jesus, na born again ka, nagbago ang iyong isip about the law, at lumipat ka sa grace, ng buong buo, hindi kalahati, buo, doon ka palang magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Doon mo palang maiintindihan ang kingdom of God. So ngayon, malalaman natin kung sinong tunay na born again. Tahimik na ba ang loob mo o takot ka pa rin? O paiba-iba, tahimik ka ngayon kasi nakasunod ka, bukas nagkaroon ka ng pagkukulang, takot ka na naman, di walang peace. Kasi sabi ni Jesus, my peace I give to you. I do not give as the world gives. Teka, sasabihin ni Jesus, magkaintindihan tayo, na born again ka ba talaga? Tinanggap mo ba talaga ako? Opo, tinanggap ko po April 4, 1975. Kung tinanggap mo ako, ang daladala ko grace, ang daladala ko love, ba't ang bitbit mo law? Linawin mo sa utak mo kung anong tinanggap mo. O kung tinanggap mo nga ba ako. Tatandaan natin, yung born again na yan, ang kausap, has to be born again from the legal and religious system of Israel. That was Nicodemus. And all the people represented by him. Kaya yung you doon, plural You all should be born again. Hindi yung you alone. Hindi ikaw, kundi sa Tagalog, kayo. Sa English kasi, you lang yung ikaw, tsaka yung maraming kayo Kailangan maintindihan. Eternal life is given to those who accept Jesus, meaning who accept grace, and accept it enough as to accept his teachings on the law and on Pharisees. It's a new mind. It's a new receiver. Pag tunay na intindihan ang mensahe ni Jesus ay, God loves you, ako na magbabayad ng lahat ng kasalanan ninyo. Tanggapin ninyo itong walang bayad na kaligtasan. Sa mga pagkakasala nyo noon, ngayon at bukas, sagot lahat yan, di magkaka-peace of mind ka. Doon mo palang mauunawa ang kingdom of God. So maraming born again daw sila, pero ang totoo, nabubuhay sa takot, nabubuhay sa pananakot, mag-isip-isip kung totoong born again. Kasi sabi niya, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Ang laki ng nakataya kung born again talaga or not. At yung born again, hindi yan membership Oy, kami born again, kayo hindi. Wala sa membership yan. Maraming nasa born again churches, hindi naman talaga born again dahil hindi pa sila naboborn again from the law to grace. Under the law pa rin. At in fact, ito yung sad. Ang kausap niyan si Nicodemus, he is under the law. He must be born again from the law to grace. Tapos yung mga hindi naman Jew, tulad natin, hindi naman tayo Jew. We were never really under the law. Sila yan, law nila yan scripture nila yan. Tapos ngayon, nung na-born again, doon pa nakisali sa law. Kung kailan pa nag-Bible, na-born again, lumapit kay Jesus, pero hindi lang si Jesus ang tinanggap din, ninulun din lahat yung law ng Israel. Kaya ngayon, litong-lito. Yun ang under the law, pinalaya na sa law. Yung wala sa law, sasali ka pa, saling pusa. Kaya maraming Christians, lito. At isa yung dahilan, kung bakit may bago tayong nickname, although officially, ang pangalan pa rin naman natin talagang Day by Day Christian Ministries. Pero yung word kasi na Christian, nakakalito na Kasi sa Christian, kasama yung law. Sa mga traditions ng most Christian churches, nandun yung law at nandun yung grace magkahalo. Parang Tuesday ngayon, law. Wednesday bukas, grace. Yung nakakalito. Kaya para luminaw, ginawa nating Day by Day Jesus Ministries. Ibig yun, dun lang tayo talaga sa grace. Kay Jesus lang. Dahil free na tayo from the law.
Hindi yung, ay, naging kulto na tayo, na iba na tayo, tinanggal yung word na Christian. No, we are clarifying. We are focusing purely on the teachings of Jesus. And the teachings of Jesus will be our standard. It will be our filter through which all other teachings will be passed through. Kung may mga teachings yung Jewish scriptures napapasa kay Jesus, di tuloy. Basta hindi kontra kay Jesus. Pero yung hindi napapasa kay Jesus, yung in-invalidate na ni Jesus, kinancel na ni Jesus, hindi na tayo magpapakahirap na sundin yun kasi nga, you must be born again from the law. And it must be clear. Eternal life is given to those who become one with Jesus in spirit, meaning in mind and heart. Sabi ni Jesus sa Luke 11:23, whoever is not with me is against me. And whoever does not gather with me scatters. Extend that. Sinasabi ni Jesus, whoever is not with me in Jesusness is against me. Whoever is still in Phariseeness is really against me. You are scattering the people of God. So belief in Jesus, faith in love, gives eternal life. At kasama yan doon sa tunay na hindi mo maiintindihan yung wind kung saan galing, saan pupunta, huwag nang paghirapang isipin kung paano yung belief at faith ay nagbibigay ng eternal life. Tanggapin mo na lang. Ano ba ang belief? Ano ba ang faith? Di ba thought? Thought yan. Thought gives eternal life. Thought is consciousness. God is consciousness. And if you are tuned into Jesus, your consciousness is tuned into the consciousness of God. Your spirit is one with the Spirit of God. Therefore, the life of God, which is eternal, becomes yours and you will have eternal life. What connects you from non-life to life of God? Faith in Jesus. Faith in grace. Faith in love. Yun. 1 Corinthians 13:13, the greatest is love. It is the highest theology. Kaya sabi ni Paul, ipasunog ko man ang katawan ko sa pagre-religyoso ko, kung wala akong pag-ibig, baliwala. Bigay ko man lahat ng idodonate ko, kung wala akong pag-ibig, baliwala. In other words, love is everything. And yet, so many people become very unloving sa giyera nila ng mga doktrina. Mas tama ang doktrina ko, babariling kita, sisiraan kita, wawasakin kita, kasi mas tama ang doktrina ko sa iyo. Sabi, the greatest is love. Kung hindi ka loving, baliwala lahat yung doktrina mo na yan. The greatest is love. Kaya, mga kapatid, kung nalilito pa kayo kung ano-anong doctrine, kasi agaw-agawan ng mga Kristiyano, kanya-kanyang verses, batuhan, love na lang. Because you can never go wrong with love. Ang dami-daming teachings about God, ang dami-daming interpretations about God, but there is one thing sure, all the time, every time, eternally, that God is love. You can never go wrong when you are loving and when you just apply love. Love na lang. Hindi naman solve yan. 2,000 years of Christianity, wala namang na-solve. Awayan ang awayan. Kaya dumating si Jesus. Sabi niya, at sabi ni Paul, love is the greatest. Now, back to the story. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sampalataya, buhay na walang hanggan. Something mysterious happens when you believe, you connect to the life of God, and that life becomes yours, and you inherit eternal life. John 3:17-18, God sent His Son into the world. He did not send Him to judge the world guilty, but to save the world through Him. People who believe in God's Son are not judged guilty. Kakambal yan, ang paborito ng marami na John 3:16. Kasunod, 17 yan. Pero hindi yan itinuturo. Bakit? Siguro 95% kasi ng lahat ng Christian preachers ang itinuturo judgment. Ang ipinapanakot, judgment.
Ang gusto nila, judgment. Ang gusto nila, may nagkasala, parusahan. May consequence ang ginawa mo, dapat parusahan ka. At parang tuwang-tuwa sila pagka may nangyari sa iyong masama dahil mapapatunayang makasalanan ka at tama sila. Nasaan yung love? Eh di ba love is the greatest? Maraming ganyan mga preacher, panakot lang consequence, may ginawa ka, magkaka-consequence, paparusahan ka ng Diyos. God is Diyos. Yung gustong-gusto niya talagang tirisin ka ng Diyos, parusahan, masuhin, sunugin. Sabi niya, tama ako. Nasaan yung love? Pero sabi sa John 3:17, hindi ipinadala ng Ama ang anak para husgahan ang mundo, kundi para iligtas sa panghuhusga. Tapos ang churches, puro husga ng husga ang ginagawa. Hindi sila matatahimik hanggang walang dinidisiplina, pinaparusahan. Kailangan makita nila yun. Hindi nga yun ang dahilan kaya ipinadala si Jesus eh. So kanino ka ba talaga naglilingkod? Bakit gusto mo lagi parusahan, batuhan? Those who believe that Jesus does not condemn will not be condemned. You get it, church? Pag nananalig ka na hindi ka aakusahan at uhusgahan ni Jesus, hindi ka nga uhusgahan. John 3:17-18. But people who do not believe are already judged because they have not believed in God's only Son. Meaning, those who do not believe that Jesus saves will not be saved. Kung hindi ka naniniwala na talaga nagliligtas si Jesus sa lahat ng kasalanan, gusto mo pa rin mag-usi, gusto mo pa rin magparusa, gusto mo pa rin sumingil, pag hindi ka naniniwala, hindi ka maliligtas. Kung anong faith mo, yun ang mangyayari sa'yo. Those who do not believe that Jesus does not condemn are condemned already. Pag naniniwala ka na talagang hindi ka husgahan ni Jesus, hindi ka nga husgahan, pero hindi ka naniniwala doon, ipinipilit mo pa rin yung judgment, i-judge ka. Because with the judgment you pronounce, you will be judged. And the measure you give is the measure you get. Kaya yung mga naghihingi ng consequence, gusto nyo ng consequence sa kapwa nyo, sa inyo darating ang consequence na yan. Because the measure you give is the measure you get. What you give is what you receive. Faith in non-condemnation will save the condemned. See, faith pa rin. Kaya mga kapatid, kung sakaling hindi pa kayo nakakapagpasya, magpasya na kayong maniwala that God loves you completely, perfectly. That God saves you and that gives you eternal life. Maniwala na kayo. Kasi pag hindi kayo naniwala, hindi yun magiging effective sa inyo. Pag naniwala kayo, doon pala nagiging effective. At kung anong pinaniniwalaan nyo, ganun na magiging behavior nyo. Ganun na magiging vocabulary, ganun na magiging buhay nyo. Ganun nyo itatrato ang sarili at ang kapwa kung ano ang inyong paniniwala tungkol kay Jesus. Nang ipinakilala ni Jesus na Ama ay maibigin, mapagpatawad tulad ng Ama doon sa tinatawag nating storya ng prodigal son. Yung prodigal son, umalis, lumayas, naglustay kung ano pinagagawa. Nung umuwi, ni isang sumbat walang nadinig sa Ama. Ni isang parusa o discipline walang binigay. Ang binigay agad, singsingan yan, tsinelasan, suotan ng balabal. Hindi pinagalitan, hindi sinisi, hindi pinarusahan. Yun ang amang ipinapakilala ni Jesus. Anong ama ang ipinapakilala sa atin ng church? Kasi ang mga religious, gusto nila control ng mga tao, so ang ipapanakot nila, Diyos na mabagsik. Diyos na laging galit. Pero hindi yun ang ama na ipinapakilala ni Jesus. Pag nagpapakilala kayo ng ibang uri ng karakter ng ama, pinagtataksilan natin si Jesus. Kasi dumating siya para ipakilala kung sino ang Ama. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. He is the image of the invisible God. At kung anong ipinakilala ni Jesus, dapat yun ang pagkakilala natin sa ating Diyos sa langit. Kaya mahalagang paniwalaan at ituro ang non-condemnation or ang grace. Pag hindi mo itinuro yung grace, ituturo mo law. Judgment. Or, mas mahirap, salad, magkakahalo, nalilito yung tao, alin ba talaga? John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. Si Jesus ang nagsasalita.
I have come that they may have life and have it to the full. Sino yung thief? Ano bang dinedestroy? Anong ninanakaw? Anong inaagaw? Yung kingdom of God. Inaagaw nila yung kapayapaan, yung katahimikan. So, those that teach judgment under the law steal, kill, and destroy faith that saves. They steal and kill salvation. They steal and kill life and eternal life. Kasi pagka ang itinuro nila sa iyo ay laging takot at judgment, inaalis ang kanila ng pag-asa, inaalis ang kanilang kapayapaan at katahimikan, yun ang tunay na ninanakaw. Sino ang tunay na magnanakaw sa John 10:10? Yung ninanakawan ka ng kapayapaan at katahimikan sa pagtitiwala sa Ama, ang ibinibigay ay takot. Ang nawawala sa iyo, ninanakaw sa iyo, peace of mind, rest. Inaagawan ka ng grace, pinapalitan ng law. John 3:19-21. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Dumating na nga yung grace, gusto pa rin nila law. Dumating na nga yung freedom from the law, gusto pa rin nila slavery under the law. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sino ang ilaw? Si Jesus. Sino ang katotohanan? Si Jesus. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No one will become saved from the law except through my grace, except through my love. I am the way. Bakit ipinipili ang dumaan dun sa tulay ng law? Na putol-putol, giba-giba, hindi ka makakadaan. 2 Corinthians 3:15-17. Bakit kailangang ipanganak ka muli mula sa pag-subscribe mo sa law? Kasi unless ipanganak ka muli, hindi mo makikita, hindi ka makakakita, mananatili ka sa dilim, mananatili kang bulag. 2 Corinthians 3:15-17. Yes, even today, when they read the law of Moses, there is a covering over their minds. But when someone changes, and may I add in parentheses, his mind, and follows the Lord in love and grace, that covering is taken away. The Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Sign of being born from above, freedom from the law. Living as a citizen of heaven, free from the law. It's a major change. It's a major change of attitude, of thinking. Kaya parang talagang ipinanganak na muli, isa ka ng bagong tao. Hanggang ngayon, sabi ng Tagalog version, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang mga aklat ni Moises. How can you be clearer? Pag ipinagpipilitan mo yung aklat ni Moses, yung mga law, pag yan ang pininiwalaan mo, itinuturo mo, ginigiit mo, may takip ang iyong isip. Hindi mo talaga makikita ang ligaya ng kaluwalhatian ng Panginoon at ang kalayaan. Ngunit, kapag lumapit ang tao sa Panginoon, kapag na-born again, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung nasa ng Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. Kalayaan from the law. So here is a distinctive sign of being born again or from above. The covering of the law of Moses over the mind and the eye is taken away. So madaling makita kung sino hindi pa born again talaga. May takip pa ang mata, madilim. Hindi nila nakikita yung luwalhati ng grace. Hindi nila nakikita yung luwalhati ng love. Ang ipipilit nila yung kadiliman ng law, ng parusa ng judgment. Nakakalungkot. Ang dami-daming tao magjo-join sa church. Ibibigay ang time, talent, and treasure para lang sila takutin at ilagay uli under the law. Imbes papagliwanagan sila para sila lumaya, mapahinga. But you cannot give what you do not have. How can a teacher give freedom when the teacher is not free? How can a teacher give light when the teacher is under darkness? One is born again from the law of Moses to God's grace and love. Clarify nyo yan. Huwag lang basta generic born again. Born again from what? Into what? One is born again from darkness to light. From sin by the law to righteousness by grace.
From the old covenant of legalism to the new covenant of grace. One is born from blindness by the law, na napakalinaw na nating binasa, to seeing by the light of Jesus. As you can see, being born again is really a spiritual, mental rebirth. Major change yan ng korte ng utak. Romans 12:2, let God transform you into a new person. Ayan na naman yung born again, by changing the way you think. And let me add, by changing the way you think about the law. Then you will know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. John 3:3. Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli o mula sa itaas ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. In other words, hindi niya mararanasan ang kapayapaan, kapahingahan, at pag-ibig ng Diyos. Ano ba ang paghahari ng Diyos? What is the kingdom of God all about? It is salvation. And what is salvation about? Salvation from fear of condemnation by the law, fear of the law. Pag sinabing saved na ako, from what? Saved na ako from fear of the law. Dahil naghahari sa akin ang peace of God, dahil naniniwala ako, mahal ako ng Diyos enough to save me, not to judge me, and to give me eternal life. So save ka from what? From fear of the law. Paano kung lagi ipinapanakot sa iyo yung law? Paano ka masisave doon? Romans 8:1-2, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, pinalaya na tayo mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ano pa ang paghahari ng Diyos? Salvation from guilt because of the law. Ang daming nagpapakamatay dahil sa guilt. Ang daming depressed dahil sa guilt. Napakalaking ginhawa na sabihin sa iyo ni Jesus na lahat ng kasalanan mo, charge to me. Mahal ka ng Diyos, kahit ganyan ka, ang nakikita sa iyo ng Ama ay ako, hindi ikaw. Ang dugo ko naghuhugas sa iyo, hindi ang iyong karumihan. So, bakit nagigilty ka pa? Binayaran ko na nga lahat, mag-enjoy ka na lang ng freedom na ito. Galatians 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Paalipin saan? Sa law. Sa Pharisees. Sa teachers of the law and Pharisees. So ang tanong, guilt trip ka pa ba? Kasi kung born again ka, naka-Jesus ka na, naniwala ka, enough. Hindi lang naniniwala, enough. To the point that you are now free from fear, dapat di ka na nag-guilt trip. Papasalamat ka na lang. At siyempre, hindi mo aabusuhin yun. Yung pagpapasalamat mo, hindi, ay, makagawa pa nga na marami kasalanan, total, hindi ako nagigilty. Walang ganun. Kasi kung totoo naghahari sa Espiritu ng Diyos, gusto mong sundin ang Diyos. Gusto mong magpakatama, magpakaayos. Although, sa mga nagiging pagkukulang mong di naman maiiwasan, charge unto Christ, charge unto grace. Kaya, restful ka pa rin. Peaceful ka pa rin. Hindi dahil perfect ka, kundi dahil perfect ang love sa iyo ng Diyos. So, paghahari ng Diyos is salvation really from the law. Tuwing babanggitin nyo yung word na salvation, lagyan nyo ng object. From what? From the law. Romans 7:6, we have been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Hindi na tayo nakabase doon sa nakasulat na written code, yung scriptures ng mga Jews, dahil isinulat na ng Diyos sa ating puso ang kanyang bagong law. And that is the law of love. Tayo ay naglilingkod sa Diyos, hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, ang linaw niya na, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Slave ka pa ba ng mga batas o utos na nakasulat? Ephesians 2:14-15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Ibinigay ni Jesus sa kanyang buhay
Anong gagawin? To what the law? To? Hoy, makinig na kayo to ano? Destroy, tama. Kalahati lang yung pumasa. Mga nandiyan sa rotary. Destroy the law. Kaya ko ina-emphasize, dinestroy na nga ni Jesus, bubuuin mo na naman. Ano ba namang katigasan ng ulo yan? Pinalaya na nga tayo ni Jesus, ikukulong mo na naman yung mga tao. Ito na naman yung mga verses mo of the old written code. Kukuha ka na naman sa old written code, sa old scriptures. Pinalaya ka na nga doon. Parang napakahirap ba naman maintindihan yan? Binawalang bisa niya ang kautusan, kasama ang mga utos at mga alituntunin. Ang daming alituntunin yun, ha? Alituntunin sa damit, sa buhok, sa kung ano-ano mo dyan. Pinalaya ka na doon. Tapos eto na naman, may bagong alituntunin na naman. Huy, sister, ang buhok mo, short by 1 inch. Kailangan lagyan kita ng extensions. Dapat yung churches, mga salon. Kasi puro buhok ang iniisip. Bawal ang ganitong kulay, bawal magkulay, pero yung black pwede. Pero bakit yung yellow hindi? Ano pinagkaiba sa color wheel? Ang dami-dami mga cheche, bureche, na mga Pharisees. Pinalaya na tayo ni Jesus doon, huwag na kayong paalipin pa. Paghahari ng Diyos is rest from slavery to the law. Romans 6:14, you are not under the law, but under grace. Unawain naman natin ibig sabihin to be under grace. Di ba, grace period lang nga, may utang ka, pwede mong hindi bayaran kasi grace period. Period lang yun. Ito, grace, eternal grace. Pagka naunawa natin yan, tatahimik ang buhay mo Natatakot kasi iba, baka mo abusuhin, baka magwala ka, baka magwalang hiya ka kasi under grace ka. Meron ba namang tunay na tumanggap kay Jesus na magwawalang hiya dahil under grace? Guni-guni yun ng mga walang tiwala sa Espiritu Santo. Pinagaharian ka ng Espiritu Santo, matatakot sila na baka magwala ka. Anong palagay nila sa Espiritu Santo? Ibig sabihin, they lack faith in what the Spirit of God can do. Kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. So, slave, pagod ka pa ba under the law? Ang paghahari ng Diyos ay peace because of freedom from the law. Paulit-ulit tayo para talagang lumubog sa malalim na bahagi ng ating utak. Romans 5:1-2, we have been justified through faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. The mind governed by the Spirit is life and peace. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Tinamasa na natin ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya ang tanong, born again, at peace ka na ba? Ang paghahari ng Diyos is the reign of love, not the reign of anger. Ang dami-daming napaka-dogmatic sa doktrina, napakalakas sa paninindigan, pero puro galit, puro muhi, puro puot. Ibig sabihin, hindi born again. Kasi ang proof, pinaghaharian ka ng Diyos, meron kang peace, meron kang love. Kailangan magkaroon ng pagbabagong loob, pagpapalit ng isip, from the law to grace, para maranasan ang paghahari ng Diyos, maligtas sa takot at pagod, malasap ang kapangyarihan at kapayapaan. Pinaghaharian ka na ba ng kapayapaang ito? To be born again, born from above, kailangan ng pagbabagong loob. Paghuhunos dili, pagpapalit ng isip. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, which is under the law, but be transformed by the renewing of your mind. Hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Again, the mind as receiver. Kailangan yung utak natin mapalitan para makareceive siya ng mga frequencies na dating hindi niya nare-receive, hindi niya naiintindihan. It happens when you truly believe in Jesus. That is where the miracle happens. Pagbabago ng isip tungkol sa law. Galatians 3:23-25. Ito, namnamin niyo mga kapatid, yung mga mahilig pa sa law hanggang ngayon.
So the law was our guardian until Christ came. Pansamantala lang nabantayan hanggang dumating si Jesus. Ibig sabihin, nung dumating si Jesus, tapos na. Now that this faith has come, we are no longer under a guardian or under the law. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, the age of grace, tayo'y nakakulong sa kautusan, age of the law. Hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina or ng law o ng guardian. A distinctive sign of being born again from above, the covering of the law of Moses over the mind and the eye is taken away. Naiintindihan na niya yung grace. Hindi na niya nilalabanan, hindi na niya nire-resist, tinatanggap na lang at ipinagdiriwang. Binasa na natin, ulitin lang. 2 Corinthians 3:15-18. Even to this day, when Moses is read, a veil covers their hearts. So gusto mong huwag kang magkaroon ng veil, huwag yun ang basahin mo. Because when Moses is read, a veil covers the heart. But whenever anyone turns to the Lord, to grace, to love, the veil is taken away. Now, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Yun ang proof na natanggal yung veil. May freedom. At nagbibigay din ng freedom sa kapwa. Hindi kinokontrol ang kapwa, hindi tinatakot, hindi kinukulong. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang mga aklat ni Moses. Ano nga mangyayari kung lagi nyo na binabasa mo? Di lagi kang matatalukbungan. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung nasa ng Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. Isang distinctive yan ng mga tunay na nasa Panginoon, may kalayaan. Hindi puro bawal, puro do's and don'ts. Nakikita na ba na tinapos na ni Jesus ang law and judgment? 2 Corinthians 4:3-6. Ito pa, isadamdamin nyo dahil napakabigat ng kahulugan. And even if our gospel of grace and love and freedom from the law is veiled. Even if our gospel is veiled. Kung ang atin mga magandang balita ay may takip, it is veiled to those who are perishing. Kung may takip man ang luningning at liwanag ng kaluwalhatian, ng pag-ibig at grasya ng Diyos, ang may takip lang ay yung mga nakatakdang mag-perish. May takip sa'yo, siguro nakatakda ka, sana naman wag. Tanggalin mo yung takip, tigilan mo ng kababasa yan, natatakpan ka. Sabi, kung may takip naman lang ito, ang natatakpan lang yun talaga yung perishing. Bakit? Doon sa hindi perishing, tatanggap kay Jesus, magkakaroon ng liwanag, matatanggal ang takip. At bakit daw may takip? The God of this age has blinded the mind of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Ang God of this age, yung darkness, Ang Diyos-Diyosan daw ng kadiliman ang bumubulag sa mga hindi mananampalataya. At ano yung hindi mananampalataya? Hindi nananampalataya sa grace, sa love. Kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita. Ano yung magandang balita? God loves you. God saves you through Jesus. Hindi makikita ng iba. Ang sasabihin ba, no, parusa, judgment. Bakit? May talukbong ang mata. At sabi ng verse, may talukbong man sila, kasi nakadestino sila mag-perish. Nawa, magbago sila ng isip. Kasi sino man ang tumatanggap sa Diyos, ay pinaghaharian ng kaliwanagan. Huwag panigasan, huwag ipaglaban. Dahil sila ay tumatalikod sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, a loving God. Unbelievers in God's grace and love, message through Jesus, those who are stubborn believers in the law. So ang tanong, nasa law ka pa ba? Sumusunod ka ba sa under the law? Kakaba ka ba? Ka pa ba?
Lagi pinag-uusapan mo, ligtas pa ba ako? Mawala ba yung kaligtasan ko? May parusa ba ako? Under the law yung ganung mentality. One is born again from the law of Moses to God's grace and love. You have to make that decision clearly. Huwag kang papunta dito, papunta doon. Law ngayon, grace dito. Dahil ang double-minded man cannot expect any blessing from the Lord. Kung dito, kung doon, linawin mo yan. Colossians 2:20-22, namatay na kayo, nakasama ni Kristo, at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad na, huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin yan, at kung ano-ano pa mga do's and don'ts. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao. Di ba ang dami mga do's and don'ts ng relihiyon? Sabi, bakit? Hindi ba na born again na kayo? Pinalaya na kayo? Bakit kayo nabubuhay na parang under the law? Ang dami pa rin yung kinakatakutang, huwag gawin yan, gawin ito, etc., etc., etc. Puro do's and don'ts ka pa ba? One is born again from sin by the law to righteousness by grace. From the old covenant of legalism to the new covenant of grace. Romans 7:6. But now, by dying to what once bound us, which is the law, we have been released from the law. Released from the law. So that we serve in the new way of the Spirit, freedom and love, and not in the old way of the written code. Lumaya na kayo sa old way of the written code, dun sa mga pinalaya na tayo ni Jesus. Meron pa rin naman na effective yung mga loving na teaching, yung mga kind, mga good. Pero yung mga unkind to yourself and to others, pinalaya na tayo. One is born again from blindness by the law to seeing by the light of Jesus. Meron pang unassailable proof of being truly born again. Galatians 5:22-25. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Nag-review lang tayo mga kapatid. Ang totoo, dekada-dekada na nating ipinapangaral ang mga ganito. Jesusness, grace, love. Pero maganda ngayon anibersaryo natin, suriin ang sarili. Baka naman dumating pa ang 38 na naman ang anibersaryo, takot ka pa rin. Nananakot pa rin. Galit pa rin. Kakaba-kaba pa rin. Sayang ang dugo ni Jesus. Sayang ang perfect love ng Ama pag hindi natin ma-enjoy. Pero ang kailangan gawin, believe in Jesus. Believe enough in Jesus so as to abandon the law. Believe in grace enough so as not to be afraid of the law. Believe, of course, and obey all the good teachings of the law that are not against the teachings of Jesus. Of course. Pero salain. Kasi maraming teaching ng law pampapahirap na hindi necessary. Panggulo, pananakot, inconsistent with the reign of God in our hearts. Turuan niyo po kami, Ama, na suriin ng aming mga sarili. Pagbulay-bulayan ng kahulugan ng mga paulit-ulit na mga katuruan na ito, na nawa ang maging tunay na bunga ay kalayaan sa aming puso, sa aming isip, maging tunay kaming bagong mga nilalang, creatures under grace and love, not creatures under the law. Magbulay-bulay tayo, mag-isip-isip, suriin kung saan tayo nakatayo at naninindigan at magpasalamat sa Panginoon dahil tayo'y pinapalaya